Happy farming! So nais ko lang i-share sa inyo dahil tuwing dumarating ang bagyo kailangan maging handa tayo. Maliban dun sa ating ginawa na bamboo poles na tukod bilang support dito sa ating saging. Ito siya. Tuwing darating ang bagyo, naging problema natin, natutumba yung ating saging. Dahil lalo na kung malakas ang bagyo. Pero dahil doon sa ginawa natin na isang strategy, naiwasan natin yung pagkatumba. Lalo na't kung meron naman siyang support na kawayan katulad nitong bamboo poles na nakatali, so hindi natumba yung ating saging. Kaya lang, ito yung ginawa nating paraan. Nagtalas tayo ng dahon niya. Ito, kung makikita nyo, tinalasan natin yung dahon niya gamit itong ating sickle na to o yung pantalas. Ayan. So gamit ito, nagbawas tayo ng dahon na kalahati ng ating dahon, binawas natin siya para sa ganun hindi matumba yung ating puno. Dahil pagka siya nabasa ng ulan, then dinaanan ng malakas na hangin, naging dahilan na natutumba yung ating saging. Kahit nasabihin na may tukod siya, dahil sa mabigat, napupersa dahil at naging dahilan ng pagkatumba. So ito yung strategy na nais kong ma-share sa inyo dahil nakaligtas yung saging natin dun sa dumating na bagyo, sapagkat natuto na kami dahil yung previous sa video ko natungkol dun sa bagyo na Aghon, bali napakaraming saging na natumba. At dahil doon nakakuha tayo ng strategy, gumawa tayo ng paraan para hindi matumba yung ating saging. So ang ginawa namin, nagtalas kami ng dahon, kalahati ng ating dahon ating tinanggal para sa ganon ay hindi siya matumba. Bagamat alam natin na may epekto ito, yung magtatalas ng dahon ng saging, ang iniwasan naman nito ay hindi naman siya natumba. So papakita ko sa inyo yung naging resulta. Ayan, kung mapapansin nyo, ayan ang naging itsura ng ating saging. Kung hindi namin to nilagyan ng support na yan, yung kawayan, then tinalian namin dun sa malapit sa may bunga niya, yan yung malaking suporta kung bakit hindi natumba. Pero ganun pa man, ang ginawa namin, nagbawas kami ng dahon, nagtalas kami. Para nang sa ganun, dahil inaasahan natin ay malakas yung magiging hangin, nakaligtas naman siya sa pagkatumba ng ating bunga ng saging. So ayan, sa ngayon, yung status ng ating saging. So ipapakita ko pa sa inyo yung iba. At ito pa yung iba, oh. Ayan. Nagbawas din kami ng dahon ng saging para sa ganun ay malaking gaan para hindi siya matumba ng ating bagyo. Pero ito yung napalaking tulong din sa kanya. At masasabi kong effective yung paglagay natin ng tukod na tulad nitong kawayan ito. Sapagkat kung mapapansin nyo, madami rin naman yung may tukod pero hindi siya natumba. Ayan. Usually marami nang may bunga. At ayan, kung mapapansin nyo, ang laki. Papakita natin. Ang laki na ng ating saging. Ayun. At papakita ko pa rin yung iba. Ayan. So ganyan nakalalaki yung ating saging. Kaya ang minabuti natin na tukuran natin, then magbawas tayo ng dahon para hindi matumba itong nakaraang bagyo. Kasi ang number 1 nating kalaban sa ng saging pagka tayo ay dinadaanan ng bagyo. Ayan. So medyo malalaki na. Ayan. Malalaki ang ating saging. At ayan pa yung isa. So nilagyan namin siya ng suporta. Ayan. So yun yung masasabi ko na effective yung ating ginawa, kaya nais kong i-share sa inyo. Doon sa mga nagsasaging, so pwede nyo itong kung gusto nyo medyo makatulong, ay lagyan natin ng gantong structural support na bamboo poles. Kahit isa lang, malaga, may tali siya doon sa gitna. Then may tali din siya doon sa taas, support. Parang taas na yun. So hindi natumba yung ating saging. At ito yung papakita ko sa inyo. Kaya masasabi kong effective. Dahil yung ating saging na wala pang bunga, natumba siya. Ayan. So ayan yung saging natin. Wala pa siyang tukod noon kasi wala naman siyang bunga. Then hindi namin tinalasan kaagad. Ayan ang naging resulta. Sayang, ang laking puno pa naman, pero natumba siya magkatabi. Ayan, bali dalawa itong magkatabi na natumba. Ayan siya, sayang.
Na kung iisipin natin, kung magbubunga lang siya, siguro mahina na dito yung 15 kilos bawat isang buwig ng ating saging. So ayan, kung mapapansin nyo, kaya may mga ano dyan, meron nagkalat ang ating mga dahon ng saging dahil nga tayo ay nag-prune para nang sa ganon makabawas sa bigat ng ating saging, para pag dumating yung malakas na hangin at ulan, hindi siya basta-basta natutumba. So yun yung nais kong mai-share sa inyo. At sana kapulutan natin ng aral para nang sa ganon ay natututo lang naman tayo sa ating experience. Dahil kung hindi namin nilagyan ito ng tukod at hindi kami nagtalas, malamang tumba rin yung ating saging. At yun yung ating iniiwasan. Kahit na sabihin na medyo kailangan ng ating saging yung mga maayos na dahon, para sa ganon mas mabilis lumaki yung ating saging, wala tayong magagawa. No choice tayo, kundi ang kailangan natin ay atin siyang i-prune. At pag na-prune natin, ay may iwasan natin yung pagkatumba nito. So papakita ko pa yun sa inyo yung iba. So ayan, nasisira ng ating mga nasisira ng ating mga plastic dahil nga doon sa lakas ng hangin nung nakaraan na bagyo. Papakita ko sa inyo yung iba. Hindi na siya kaya ng isa dahil sa medyo bumaba na siya. Buti na lang na-prune namin. Na-prune namin, nalagyan kagad namin ng suporta. So ayan. Kaya kung mapapansin nyo, medyo kalbo ang ating saging. Pero ang nakakahinayang nito, kung hindi naman natin ginawa yung ganyan, na tayo ay nag-prune, maaaring hindi na tayo makakuha ng bunga niyan. Ayan, ang lalaki pa naman ng bunga yan, laki ng puso. So ayan yung ating ginagawa. Kaya naibigan kong i-share ito sa inyo para sa ganun hindi rin tayo, hindi basta-basta matumba yung saging. Sayang naman sapagkat 10 months na o kaya 1 year na ay saka pa matutumba ang ating saging. Ang laki na ng ating nagastos. Kaya para dun sa mga nais magtanim ng saging o may tanim ng saging pero hindi pa nakakapagawa ng ganitong strategy, hindi nagtatalas tuwing babagyo, hindi naglalagay ng kawayan bilang suporta, pwede nyo po itong gayahin. At ang purpose natin kung bakit tayo nagbablog, para makatulong tayo dun sa ibang meron din saging, dahil alam natin yung hirap ng pagiging farmer, maliban dun sa pagod natin yung ating puhunan. Ayan, medyo hindi siya makakalaki kasi binagyo talaga yung ating saging. May mga lugar kami, may mga ilang puno kami na hindi namin nalagyan kagad, tulad yan, yan, may puso na siya. Ayan. Kung wala yung ating support na kawayan, malamang tumba na yan nung bumagyo. Then tinalasan din natin para masiguradong hindi siya tutumba. At kung mapapansin nyo, yung mga matataba natin puno, katulad yan, ang taba, ang laki. Ayan, pinrune natin. Then yun din sa kabilang iyon, pinrune din natin. Ayan. Ayun, pinrune din natin. Kung hindi natin yung pinrune, malamang sa malamang tumba na yan nung nakaraang bagyo. Buti na lang nakapag-prune tayo. Yan lang, gagala-gala tayo. Tingnan natin kasi kalimitan dito sa ating saging ay may bunga na. Yung iba medyo nakuha na ang bunga. Ito, katulad nito, sayang. Ayan, dahil wala siyang tukod, ang laki pa naman ang kanyang puno. Aba, yan ang naging dahilan na tumba siya. Katulad nitong isa, pakita ko sa inyo. Dahil may bunga na siya, tinukuran namin siya.
Ayan. So makaka-harvest tayo dahil nagawa tayo ng support na kawayan, hindi siya natumba. Pero kung mapapansin nyo, lumuwag yung ating ayan o, ang luwag ng ating dahil ibig sabihin dahil doon sa hangin, ayan o, gumagalaw na naging dahilan ng kung bakit lumuwag yung puno ng ating kawayan. Pero at least hindi siya matutumba dahil malalim yan. Malalim ang ating pagkabaon ng ating kawayan. At least 2 feet man lang. Dito pa. So medyo malalaki na siya. Siguro after 2 weeks pwede na tayong mag-harvest itong mga nakaligtas sa ating bagyo. Ayan o, laki na. Ayun. Mapapansin nyo talagang ayan o, dahil sa bagyo hindi kayang itumba naman yung ating kawayan dahil matibay siya. Ayan ang nangyari. So nakaligtas, napakalaking buwig ng ating lakatan. Bali bata pa siya pero mapapansin mo dito pa lang ang lalaki ng magiging niya, bunga niya. Then hanggang doon sa kabilang yan, ayan, bungahan na ang ating lakatan. Then ito pa. So marami na tayong makukuha after 2 weeks dahil may mga bunga na ang ating lakatan. So yun lang, maraming salamat sa mga nanonood at sana po nakapag-share ako sa inyo. Kaya yun lang, maraming salamat at sana nakapag-share ako sa inyo. Pwede nating gayahin na idea para sa ganon makaiwas tayo sa pagtumba ng ating lakatan.